Amen. All right. So, we are on the second part of our series na Obey. Amen. So, obedience is better than sacrifice. Mas higit na malulugod ang Diyos kung tayo ay susunod kaysa sa sakripisyo lamang. Amen? At last week, napag-aralan natin ang buhay ni Noah. Very good. Sa mga sumagot ng Noah, may tinanong akong isa. Ano ang napag-aralan natin last week? Buhay po nung gumawa ng barko. Sino yung gumawa ng barko? Si Jonah. Jonah's Ark. Sabi ko, di ba sa pating yun? Di ba dun sa malaking yun, isda? So, kasi sounds like, no? Palakpakan natin si, okay, wag natin sasabihin. Alright? So, but, sino dito, ever since, narinig nyo yung story ni Noah simula nung bata kayo? Taas kamay. No, akala natin ito lang ay simpleng storya, no, na pag-aaralan natin sa school. But actually, this is biblical because it talks about the creation of God, the destruction, and the recreation. At napag-aralan natin last week na sa kasamaan ng tao, nagalit ang Diyos. At sa kasamaan ng tao, pinarusahan sila. Alright? Pero, merong pinili ang Diyos dahil may taong matuwid. Yan ay si Noah at ang kanyang pamilya. Bakit niya ginawa yon? Kesa sa patayin na lang lahat at mag-restart siya. It is because of God's benevolence. Can you say to your neighbor, it's because of God's benevolence. Simple lang ang ibig sabihin ng benevolence. Kabutihan ng Diyos. Para lang meron kayong bagong word. Alright? So pinili ng Diyos si Noah para magpatuloy ang sangkatauhan. No, pero may specific na utos ang Diyos during that time. Ano sinabi niya? Gumawa siya ng barko. Yung matibay na kahoy ang dapat niyang gamitin. Anong nangyari? Sumunod ba si Noah? And that's our point number 2, the Noah's obedience and loyalty. Kaya nga ang title natin is Obey. Amen. Okay? Para lang masaya kayo. Amen. No? So, obedience ni Noah. At napag-aralan natin yung mga bagay dapat nating matutunan. Just a quick recap. Obedience requires adjustments and realignment. Kailangan tayo ang mag-a-adjust sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Pag may gusto tayong mangyari sa buhay natin, ang masusunod ay ang Diyos dahil siya ang hari. Ang utos ng hari, di kailanman mababali. And it requires for us to change according to the will of God. Number 2 is, in the process of experiencing God, obedience is your moment of truth. No? Doon natin natututunan that the grace of God is evident only when you step on obedience. Pag hindi nyo alam ang mangyayari, pero sumunod kayo, doon lalabas ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. No? Ang pandemic, alam ba natin mangyayari? Alam ba natin kung ano mangyayari sa pandemic? Hindi. Pero sa mga taong sumunod, God still give us grace, may ayuda. Amen? Praise the Lord. No? And because of our obedience, it unlocks our understanding. Yung pangunawa natin sa mga bagay na pangmakadiyos, mabubuksan lang yan kung susunod tayo. Hindi sapat ang makikinig lang tayo. Dahil pag nakinig tayo, trust me, malilimutan nyo agad ang sinabi ko. Pero pag pinractice mo yan at ginagawa mo yan, lagi mong maaalala. So can you tell your neighbor, huwag ka lang makinig, sumunod ka rin. Amen. And lastly, last week, we talked about when we obey, kapag sumusunod tayo, ba't tayo sumusunod? Kasi we trust God. Nagtitiwala tayo sa Diyos. Kung di naman tayo naniniwala na may Diyos, wala kayo dito, sigurado ko. Amen? Pero nandito kayo dahil naniniwala kayo sa Diyos, hindi lang sa akin. Kay Lord tayo naniniwala because of the Word of God. And last week, sabi ko sa inyo, yung huli kong sinabi sa inyo, you don't need to understand God. You don't try to understand the fullness of God kasi hindi natin maaarok
Uy, maaarok. No, hindi natin, God's way is higher than our way. God's thoughts is higher than our thoughts. Hindi natin kayang sagutin lahat dahil hindi tayo Diyos. Kung masasagot ko yun, ibig sabihin walang Diyos. Tama, mali. Kasi ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan, siya rin ang pinakamay alam ng lahat. Amen? May kausap ba akong Kristiyano? Salamat sa Diyos. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral. Excited na ba kayo? Ituloy natin ang kwento sa Genesis chapter 7, verse 5 to 6. Ang sabi dito, ito na yung baha. No, ito yung baha. Sinabi ng Panginoon kay Noe, pumasok ka sa barko kasama ng buong pamilya mo. Sapagkat sa lahat ng tao sa panahong ito, ikaw lang ang nakita kong matuwid. Imagine, ang daming tao pero siya lang ang matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat uri ng malinis na hayop, pero 1 pares lang sa bawat uri ng maruming hayop. At magdala ka rin ng 7 pares sa bawat uri ng ibon. Gawin mo ito para mabuhay sila sa mundo. Sapagkat pagkatapos ng 7 araw mula ngayon, magpapaulan ako sa buong mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Ang tagal umuulan. Recently, 3 days pa lang umuulan, baha na, di ba? Lalo na sa Kataning. Di ba? At sa ibang parte ng Hermosa. Ano pa kaya kung 40 araw at 40 gabi? Imagine kung anong mangyayari. No? Pero sabi niya dito, ang cause of this is, ang reason why is para mamatay ang lahat ng nilikha ko. Dito minsan nako-quote si God na meron akong isang napanood na sinasabi niya, ang Diyos dati masama, ang Diyos ngayon mabuti. Church, isa lang ang Diyos. Okay? Isa lang ang Diyos natin. So bakit ganon? May magtanong sa akin, kung ang Diyos ay mabuti at mabait, ba't niya pinapatay ang tao? Simple lang. Dahil sa kasamaan. No? Pero sa kabutihan ng Diyos, sa panahon natin ngayon, hindi na ganun. Dahil sa kabutihan niya, binigay niya si Hesus Kristo. And later, I will unfold to you why. Pagpatuloy natin. Sinunod ni Noe ang lahat ng inuutos ng Panginoon sa kanya. Nasa 600 taong gulang si Noe nang dumating ang baha sa mundo, 600 years old. Pumasok siya ng barko kasama ang asawa niya, mga anak na lalaki, manugang, para hindi sila mamatay sa baha. Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na malinis at marumi na lumapit sa kanya. Pansinin niyo to, na lumapit sa kanya. Hindi niya tinawag. Lumapit. Okay? Take note of that word kasi mamaya may sasabihin ako sa inyo. At pagkalipas ng 7 araw, bumaha sa mundo. Nang 17 araw ng 2 buwan, umulan ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Umulan sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Noong mismong araw na nagsisimulang umulan, pumasok sa barko si Noe, ang asawa niya, ang 3 nilang anak na sina Shem, Ham at Japhet, kasama ng mga asawa nila. Kasama rin nila ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, lumilipad. Ayon sa iniuutos ng Diyos kay Noe, gets nyo? Ayon sa iniutos ng Diyos kay Noe. Ibig sabihin, kalooban ng Diyos. Specific. Hindi gusto ni Noe. Kalooban ng Diyos at utos ng Diyos. Pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. Sinong nagsara? Sinong nagsara? Hindi si Noe. Okay? Tandaan niyo yung mga binibigyan ko ng diin. Walang tigil ang ulan sa mundo sa loob ng 40 araw. Tumaas ang tubig hanggang sa lumutang ang barko. Tumaas pa ng lubusan ng tubig hanggang matakpan ang lahat ng matataas na bundok. Now, listen to this. At hanggang umabot sa mga 7 metro ang taas ng tubig mula sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Pinakatuktok ng pinakamataas na bundok, imagine Mount Everest.
plus 7 meters. May mabubuhay pa? Wala na. Deads na, di ba? So sabi niya dito, kaya namatay ang lahat ng may buhay. Namatay ang lahat ng may buhay. Ang mga hayop na lumilipad, even yung lumilipad, naabot. Kasi wala na silang tutuntungang mataas. Ikaw naman bilang ibon, no? 40 days ka lumilipad, kamatay. Diba? Try nyo tumakbo 40 days. Walang kain, walang inom. Alright? So balik tayo. Weeds. Lumakad, gumapang ang lahat ng tao. Namatay ang lahat ng nabubuhay sa lupa. Nalipol ang lahat ng tao at ang lahat ng hayop sa mundo. Si Noe lang. At ang mga kasama niya sa loob ng barko ang hindi namatay. Bumaha sa mundo sa loob ng 150 araw. 5 months. May baha. What does this story unfolds to us? There is a curse in disobedience. May sumpa sa hindi pagsunod. May aanihin ka sa hindi pagsunod. Balikan natin. Si Noe, dahil siya ay righteous man, matuwid siya. Ano ang nangyari sa kanya? Pinapasok siya sa barko. Pero anong nangyari dun sa mga tao na hindi nakapasok sa barko? Lalo na sa mga taong hindi nakikinig na nandito. Nandito pero hindi nakakapasok sa salita ng Diyos. Nandito pero nakikipagkwentuhan. Nothing will happen to you. Kahit na nandito ka, mapagsasarhan ka. Dahil nandito ka pero hindi ka nakikinig. Ano pang silbi ba't nandito ka? What if God has instruction? Ang lahat ng nakikinig lang ang maliligtas. Ang nandito pero di nakikinig, maiiwan. So, in this context, God's curse, the disobedience, sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa atin, sa mga utos ng Diyos, kapag ang isang tao, during that time in the Old Testament, talagang pinapatay. Bakit? Bakit pinapatay ng Diyos? Dahil siya ang may likha. Sino ang may karapatan? Ang Diyos. Dahil gusto niya ang sangkatauhan ay maging matuwid. Dahil ang kalooban ng Diyos ay tumira tayo sa Garden of Eden. Initially, He initiated na mabuhay tayo sa Garden of Eden, na mabuhay ng masarap, na lahat ng kakainin nandyan, pero dapat malinis tayo. Kaya nga during the time of Adam and Eve, kahit hubad-hubad sila, walang mali siya. But because of the disobedience of man through Eve and Adam, everything is a mess. It is chaotic. May curse. What is curse? Merong sumpa. Merong karampatang parusa. So may parusang nakaabang sa atin kapag hindi tayo sumusunod sa Diyos. At nabanggit dito sa panahon ni Noe, dahil sa pagbaha sa mundo sa loob ng 150 araw, ang lahat ng nabubuhay ay namatay. Dead, tapos na, wala na. I have a story from the book of Samuel. Nakwento to ng aking misis dahil devotion niya. Do you know King Saul? Si Haring Saul. Alam niyo yung kwento ni Haring Saul? No? Siya ang kauna-unahang hari na itinalaga ng Diyos dahil ang mga Israelita naghahanap ng hari. Ayaw kasi nilang maniwala na ang Diyos ang hari ng mga hari. So gusto ng mga tao may makita silang literal na hari. So, he was appointed and anointed si Samuel. Ni Samuel, si King Saul. No? Naintindihan? Pero one day, mayroong inuutos ang Diyos, napaka-specific. Ipapanalo kita sa mga Amalekita. Pero kapag natapos yon at nanalo kayo
sa pakikipaglaban sa Amalekita. Ang Amalekita is the descendants of Esau. No? Yung kapatid ni Jacob. Diba? So, during that time, they are the Amalekites. Sabi niya, papatayin nyo lahat. Ubusin nyo, bata, matanda, babae, may ngipin o wala, patayin nyo. At wala kayong bibit-bitin pa uwi. Pero anong ginawa ni Saul? Anong ginawa ni Haring Saul? Pinili niya lahat ng matatabang tupa, pinili niya lahat ng walang kapintasang mga hayop, kasi may maganda siyang motibo. Guess what? Maganda yung interest niya. Maganda yung motibo niya. Pinanalo ako ng Diyos. I will sacrifice this to Him. I will give it to Him. Sakripisyo. You see? Magsasakripisyo ako na kukunin ko tong magagandang to para ialay sa Kanya. Burnt offering. To say, thank you God, pinanalo mo kami. Pero, natuwa ba ang Diyos? Hindi. Bakit? Hindi siya sumunod sa instruction. Sino dito ang makaka-relate na minsan, ganyan tayo? Sinabi ng Diyos, basahin mo ang aklat ng kasulatan, araw at gabi. Pagbulay-bulayan mo ito. Pero tayo, tanghali na lang, Lord. Minsan lang. Pwede na yun, at least nag-devotion ako. Are you getting my point? Maganda ang motibo. Nagawa mo naman, nagbasa ka. Pero ano bang sabi ng Biblia? Araw at gabi, pagbulay-bulayan mo ito. Kaya nga may mga tao minsan, Pastor, nag-church naman ako. Nakikinig naman ako sa iyo kahit online. Nakikinig ako sa salita ng Diyos. Pero bakit ako walang answered prayer? Bakit yung mga nagpapatotoo dun sa harap parang scripted? Linggo-linggo sila na lang may answered prayer. Ask yourself, are you obeying the Word of God? O you are being selective from the Word of God? Magkaibang bagay yun. Are you with me? Iba ang sinusunod sa sakripisyo. That's why si King Saul, because of his disobedience, there is a severe consequences. Marami ang namatay na mga Israelita sa 1 Samuel chapter 31. At yung mga Israelita, tumakas sila. Pero at the end of the day, natalo sila, namatay sila together with the sons of King Saul. Namatay sila. And during that time, papansinin ninyo, dahil hindi sumunod si King Saul, the Lord's protection is no longer available. Pwede pala yun? Hindi na siya pinotektahan ng Diyos? Oo, bakit? Hindi sumusunod eh. May magandang motibo. Nagsasakripisyo. Pero, hindi sinusunod ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, ikaw daw naman pala ang Diyos sa buhay mo eh. Pwede kung ano yung tinanim mo, siyang anihin mo. Kasi hindi ka nakinig sa akin. Ako ang nakakaalam ng lahat. Patayin mo lahat yan. Pag sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng higit pa. Hindi. Di Lord, di mo naintindihan eh. Maganda to eh. Pag to inalay ko sa iyo, mabango to, masarap to. Hindi nga, di ko kailangan yan. Patayin mo lahat yan. Hindi Lord, di mo naintindihan. Teka. Sino ba ang Diyos? Ikaw o ako? Are you with me? Sino ditong nakaka-relate? Minsan ganyan tayo sa Diyos. Naririnig mo sa puso't isipan mo ang sabi ng Lord, tumigil ka na sa kasalanan mong patlang. Lord, last na lang, promise. Lord, ang hirap eh. Pwede bang wag na lang to? Do you remember yung testimony ni Ate Ice last Sunday? Sabi niya, Lord, magsisimba naman ako eh. Lord, magsiserve naman ako eh. Lord, isishare ko naman si Jesus, pero wag mong palitan itsura ko. Pogi ako. Is this obedience? No, this is sacrifice. Kasi ang mahilig ang tao dun sa transactional. Nakikipag-transact tayo kay God. Kung transactional yun, business yun. Tama, mali?
But this thing that we are doing is not business. It is a posture of our heart. Kumusta ba ang posisyon ng puso natin sa Diyos? Kapag ang Diyos ay Diyos, siya ang Diyos. Tayo ang susunod. So, ganun ang nangyari kay King Saul. And even the anointing has left him. That's why I want to speak to the leaders here. Leaders, mga tumutugtog, nasa dynamic. Let's be careful. Dahil kapag tayo matigas ang ulo natin, di tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, pwede niyan tanggalin sa atin yung anointing, ilipat sa iba. That's why I always remind everyone, huwag nating pagmalakihan ng Diyos. Dahil kaya tayong palitan ng Diyos. Diyos siya eh. But if you wanted to grow in the knowledge of God and in the wisdom of God, we must obey. If not, ang nakaabang sa atin ay curse. Or, anong Tagalog ng curse? Sumpa. Diba? Ang pagiging kulot ba ay sumpa? Hindi. Nakita ko lang si Teresa eh. Sige, tuloy ka lang, Teya. Huwag niyong pansinin si Teya. No? So, in Proverbs chapter 28, verse 13, sabi niya, if you hide your sins, you will not succeed. O tingin sa akin. Pag kay Teya, alam kong maganda si Teya, pero mas mahalaga to. Okay. So, in the book of Proverbs, pakinggan nyo to. If you hide your sins, you will not succeed. Pag may tinatago tayong kasalanan, that's disobedience to God. Kahit na maitago nyo yan sa pastor, maitago nyo yan sa mga asawa nyo, maitago nyo yan sa mga kapatid nyo, maitago nyo sa leader nyo, God sees. Do you remember, I always tell you, may malaking CCTV. So the sin that we are committing, we cannot hide it. That's why we need to think, bakit kaya yung iba nagiging successful, ako hindi? It's very clear in the Bible. Sin traps the blessing. It's like an earwax. You know earwax? Pinagandang tulok. Pag may tulok ka sa tenga, di ba mahirap mong pakinggan yung sinasabi ng iba? Tama, mali? The same way with sin. Natatrap ang blessing ng God dahil may kasalanang humahadlang. God loves you. God can give you so much. God can bless you. But the problem is, there is a curse. Kailangan yung mawala. You must obey God. Amen? Number 4. Kung merong curse, meron ding blessing. God's blessing to the obedient and the humble. In the life of Noah, makikita natin yung kwento sa pagpapatuloy sa chapter 8. Sabi niya, hindi kinalimutan ng Diyos si Noe at ang mga kasama niyang hayop sa loob ng barko. You see? Because of the obedience of Noah or Noe, hindi sila kinakalimutan ng Diyos. Binibigyan sila ng pabor ng Diyos. Kasama ng mga hayop sa loob ng barko. Kaya pinaihip niya ang hangin sa mundo at dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan niya ang mga bukal at pinahinto ang ulan. Patuloy ang pagbaba ng tubig sa loob ng 150 araw at ng 17 araw ng 7 buwan. Sumadsad ang barko sa bundok ng... Wala nakakaalam? Sa bundok ng... Ararat. Very good. Sino nagsabi? Palakpakan niya yung nagsabi ng bundok Ararat. Well done. No, hindi bundok Arayat ha? Ararat. Okay. So dun sumadsad, imagine niyo 150 days lumulutang yung malaking barko and then nung humupa na sa bundok ng Ararat, yung pinakamataas. Patuloy ang pagbaba ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan nakita na ang tuktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, 40 days ulit. Significance ang number 40, no? Alam niyo ba 'yon? Saka na yung trivia. Kaya nga minsan, no? Sorry mayroong mga dati, di ba? Di ba may pa 40 days sa mga namamatay? Okay, anyway. Hindi natin pag-aaralan ngayon 'yon.
Pagkalipas ng 40 araw, mula ng panahon na nakita na ang tuktok ng mga bundok, binuksan ni Noah ang bintana ng barko at pinakawalan niya ang isang uwak. At ang uwak na ito'y paroot paritong lumilipad hanggang sa patuloy na pagbaba ng tubig. Pinakawalan din ni Noe ang isang kalapati para malaman niya kung bumaba na ang tubig. You remember, no? May nakikita kayong picture lagi. Kalapati may kagat-kagat na leaf. Dito galing yon. So, trivia lang, ha? So, sabi niya dito, pinakawalan niyo ni Noe para malaman niya kung bumaba na ang tubig. Pero, walang madapuan ang kalapati dahil natatakpan pa rin ng tubig ang buong mundo. Kaya bumalik na lamang ang kalapati kay Noe sa barko. Pinadapo ni Noe ang kalapati sa kamay niya at pinapasok ng barko. Pinalipas muna ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ng kalapati. Even number 7 has meaning. Gamina nang bumalik ang kalapati na may 2 sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Kaya nalaman ni Noe na bumaba na ang tubig. Pinalipas muli ni Noe ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ng kalapati pero hindi na ito bumalik. Ibig sabihin, may tuyo ng dadapuan. Noong unang araw ng unang buwan, tuluyan nang bumaba ang tubig. Si Noah ay 601 years old na. Binuksan niya ang takip ng barko at nakita niya na tuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2nd buwan, tuyong-tuyo na talaga ang lupa sa buong mundo. Sinabi agad ng Diyos kay Noe, listen, lumabas na kayong lahat sa barko. Palabasin niyo rin ang lahat ng hayop para dumami sila at mangalat sa buong mundo. Kaya lumabas si Noe kasama ang kanyang asawa, mga anak, mga manugang. Lumabas din ang lahat ng hayop, lumalakad, lumilipad, gumagapang. Magkakasama sila ayon sa kani-kanilang uri. And guess what? In verse 20 to 21, pakinggan natin. Gumawa si Noe ng altar sa Panginoon. Pagkatapos, kumuha siya ng isa sa bawat uri ng hayop na malinis, pati rin sa bawat uri ng mga ibon na malinis, at sinunog niya ito sa altar bilang handog sa Panginoon. Kasi during that time, para makalapit tayo sa Diyos, kailangan magsunog ng hayop. Yun ay uri or act of worship na gusto nating magpasalamat sa Diyos. And listen to this. Nang naamoy ng Panginoon ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa kanyang sarili, hindi ko na muling susumpain ang lupa dahil sa ginawa ng tao. Kahit alam kong makasalanan ng tao mula ng bata pa siya. Hindi ko na talaga muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay katulad ng aking ginawa. So this is the blessing na nakuha ni Noah at ng pamilya niya. Hindi na sila susumpain, hindi na susumpain ang lupa, hindi na talaga sila lilipulin. They will start or restart yung isang libutan. Kaya nga, ang expectation ng Lord, mula sa panahon ni Noah, magiging mabuti na ang lahat. Pero what happened? Mabuti na ba tayong lahat? Tingnan nyo yung katabi nyo kung mabuti pa rin nakikinig. Mabuti ka na ba? Ayan. No? So, in contrary to number 2, if we want to be blessed, we must obey. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, obey. Hey! Gising-gising, hey! Obedience is the key. Obedience is the key to success. Amen? No? Kung mapapansin ninyo, ang unang ginawa ni Noe, he built an altar. Kung gusto nating mabiyayaan ng Diyos at hindi matulad dun sa mga taong nililipol, namamatay, disobedience, the first thing that we should do is build an altar. Can you tell your neighbor, build an altar? Napakaganda nung, meron akong napanood kasi at nabasa na tinuro ko kagabi sa mga menti ko. Do you know, sabi ko, that prayer is a struggle? Gulat sila. Si pastor sinabi niya, prayer is a struggle. Sino dito ang totoo kapag nagdarasal naging struggle? But,
if you really desire and you have the interest to know God, hindi ba, you will persevere. And in perseverance, there's the building of character in building the altar. And when God napapa-English ako eh, pag nakita ng Diyos ang pag-build ng character mo, He will simply bless you kasi nagiging katulad natin siya. Remember, kung bakit nandito tayo sa church, because God gusto niyang marinig natin kung paano tayong magiging katulad niya at kung anong kalooban niya para sa atin. Anong ugali ba ang gusto ng Diyos para sa atin? Obedient. Masunurin. Hindi yung mahilingin, pero tama rin. Hello? Meron ba dito maraming hinihiling sa Diyos pero ang tamad? Lord, bill mo. Ano nak? Bill mo. Bill mo ko nun, bill mo ko niyan. Sabi ng Lord, sige, I'm willing to give it all to you. Gising ng maaga, magdasal. Hilingin mo sa akin, magbasa ka ng Biblia. Sumagot yung anak, di ba sabi sa Bible, alam mo na yung kailangan ko? Ba't kailangan ko pang magdasal? It's in the Bible, right? Alam na ng Diyos ang kailangan natin. Ba't kailangan pang magdasal? Because God loves us so much. He initiates relationship with us. And because of that relationship, that humility to go inside your room and pray, sabi ng Lord, grabe anak ko, bait to. Well done. Mabigyan nga to ng regalo. Hello, are you with me? Imagine with me. Meron akong sinend na reels sa iba sa inyo. Ito naman yung kabaligtaran. Isang Kristiyano, sabi ni Pastor, kailangan nating mag-devotion at mag-pray inside our room. Okay. Hi God, good morning. Magbabasa ako ng Bible. Tut. Sabi ng Lord, ay anak ko, salamat naman. Nagkaroon siya ng oras sa akin. Excited akong marinig kung anong kwento niya, kung anong dasal niya. Anak, Lord, alam mo ba? Tut. Wait lang, Lord, saglit lang. Sabi ng Lord, eto nga, God. Eto nga yung kwento. Kasi may problema ako, Lord. Tapos, Lord, wait lang. Kailangan ko lang tong i-check. Napindot niya yung video sa Facebook. Ang video sa Facebook, dire-diretso, tama? Si Alice Guo, nahuli na. Lumipat. Habang si Lord, nag-aantay. Aantay si Lord. Akala ko ba magde-date tayo? Anyari. Pero ang God, sa haba ng pasensya niya, nag-aantay siya. Excited siyang marinig yung anak niya. At handa na si God na ibigay yung nakikita niya sa puso niya na naghihingi siya ng iPhone 15. Gagamit na si Lord ng ibang tao para ibili siya ng iPhone 15. Kaya lang sabi niya, pagbalik niya, ay God, pasok na ako, wala nang time, bukas na lang. Bye Lord. Umalis na. Kaya nakaka-relate. Or pagbukas mo pa lang ng, Lord, I feel so holy today, I will read the Bible. Naglaban ang Israel at ang Moab. Inaantok na. Pero buksan mo yung cellphone. Uy, 5 oras na pala yun. Ay, ayoko na, wala akong nagagawa. Nagtimpla lang ng kape. Ala nang gawa nung MNLB YouTube. Tapos, pag hindi maganda ang pakiramdam, kapag may problema, Lord,
Help, please. Cute mo. Siguro longgad, no? Cute mo, nenak. Pag may gusto, nandito. Pag nakuha ang gusto, tsapwera ako. Are you with me? We want blessings, but we are disobedient. But it is very clear from the life of Noah that there is blessing when we obey. So can we be like Noah? Dahil sa pagsunod ni Noah, there is a covenant. Number 5. Ano yung covenant? Ano ang covenant? Sabi ng Diyos, di ba, sa aklat ng Genesis chapter 9, verse 11 to 17. Ito ang kasunduan ko sa inyo, sa mga lahi ninyo, at sa lahat ng nabubuhay sa mundo, pati sa lahat ng hayop na naging kasama ninyo sa barko. Hindi ko na muling lilipulin ang lahat ng nabubuhay sa pamamagitan ng baha. At wala ng baha na mangyayari pa para malipol ang mundo. Bumaha pa ba ulit? Nasing taas nung baha na nangyari kay Noah? Nangyari pa ba? Sa mga elders natin, seniors, nangyari? Hindi. So tapat ang Diyos. Verse 12 to 13. At sinabi ng Diyos, bilang palatandaan ng kasunduan ko sa inyo at sa mga hayop, sa lahat ng susunod nyo pang mga henerasyon, maglalagay ako ng bagahaghari sa ulap. May nagsabi ulit, after the rain, there is sunshine. No, after the rain, there is sunset. Nalimutan niya yung rainbow. Di ba after umuulan may rainbow? Sinong excited na makakita ng rainbow? In fact, the true meaning of rainbow, ang tunay na kahulugan ng rainbow, is kasunduan ng Diyos sa atin. Na sa tuwing makikita nyo yun, yung kasunduan ng Diyos sa atin na hindi nalulubog kailanman ng tao, you should be grateful. It doesn't talk about love wins. True love wins. True love is the love of God. We cannot twist the word of God. Napakaliwanag po ng kahulugan ng bahagari. Kasunduan ng Diyos kay Noah at sa susunod na henerasyon na hindi kailanman babaha para mamatay at malipol ang tao. Babaha, may mamamatay, pero hindi lahat. Are you with me? No, that is the covenant of God to Noah. Sabi niya dito, sa tuwing gagawin kong maulap ang langit at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko agad ang kasunduan ko sa inyo at sa lahat ng uri ng hayop, na hindi ko lilipuling muli sa pamamagitan ng baha, ang lahat ng mga buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, aalalahanin ko agad ang walang hanggang kasunduan ko sa lahat ng may buhay sa mundo. Kaya sinabi ng Diyos kay Noe, sabay-sabay tayo, ang bahaghari ang siyang palatandaan ng kasunduan ko sa lahat ng nabubuhay sa mundo. When we obey, God will entrust us something. This is the covenant of God. No? Nakaka-bless, di ba? Now, sa panahon natin, ano yung foreshadowing of this story kay Jesus Christ? Guess what? The ark itself, yung barko, pati ng picture, yung barko, nagawa sa cypress wood. Cypress wood, during that time, this is very light. Ang cypress wood, light siya, magaan, pero highly resistant to decay. Ibig sabihin, malayong mabulok. Parang palo China siguro, I think. Cypress wood siya. And itong cypress wood na to, strong and resilient. Ano yung resilient? Anong resilient? Hello? Ha? Matibay. Kahit anong unos, hindi masyadong nasishaken. Resiliency. Tama? So, this kind of wood is used for ship, beams, patio during that time. No, ito yung ginagamit. Bakit?
this is also it also depicts that this ark is Jesus Christ. Ang arko pala ganun, barko, this wood, the symbolism of this is Jesus. Lahat ng mga pinapasok niya, niligtas niya. And the door, kanina sabi ko, pakinggan nyo lagi yung mga binibigyan ko ng diin. Bukas ang pinto. Lumapit ang mga gusto lumapit. Yung mga lumapit, naligtas. Pero yung nakikita na dyan, ang barko, pero hindi nila alam para saan to. Anong ginawa nila? Pinagtatawanan si Noe. Kasi during that time, walang ulan. Never pa nila na-experience umulan, pero ano tong ginagawa ng lalaking to, di ko maintindihan. Right? So they just continue to do whatever they want. Inom tayo, yosi tayo, enjoy tayo. Habang yung mga tao sa Hope Bataan Church nagpapakatanga. Nakikinig kay Lucky Sabado. Mga borbolin. Is it still happening? Yes. But my heart for those kind of people, masakit. Hindi masakit kasi pinagtatawanan ako. Masakit kasi sayang yung soul nila. So we still pray for these people. Ipagdasal natin yung mga tao na habang isipin niyo tong church natin, ito yung barko. Na habang nakaupo tayo, naka-aircon, masarap ang buhay, kumakain tayo ng salita ng Diyos, dahil alam nating ligtas tayo, pero sa labas, imagine ninyo barko to, nasa dagat. Doon sa dagat na yon, may nalulunod. Anong gagawin natin? Titingnan lang natin sila. Yan, sige. Ayaw mo, di ba? Bahala ka, Pinket. Ganun ba ang attitude? Jesus wants to save everyone. That's why the door is open. Bukas ang pintuan. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos, magtapon tayo ng rope. Boy, saluin mo. Lika, men. Sama ka sa amin. Masaya dito, may aircon. Kumakain kami ng salita ng Diyos. Huwag ka lang dyan, halika. After dito, buhay na walang hanggan. Are you with me? O isa ka lang tao na, ligtas na ako. Pakialam ko sa mga yan. Demonyos lang. Labisan maniwala. Inom-inom lang akong wine. Saved naman ako eh. Are you a really true Christian? Kasi ikaw nga niligtas ka eh. Diba? And that door, pansinin nyo ang laki ng arko. Asan na yung arko na wala na? Pansinin nyo ang laki ng arko, anong barko. Bakit isa lang ang pinto? Pwede namang madami, di ba? Ilan ang pintuan ninyo sa bahay? 2, 3. Si Mika, isa lang. Praise the Lord. Bakit isa lang ang pintuan dyan? Because Jesus is the door. Jesus is the door to heaven. Only Jesus is the door. No? John chapter 10 verse 9 sabi niya, I am the door. By me, if any man enters in, he shall be saved, and shall go on in and out, and shall find pasture. Ibig sabihin, ang pintuan ay si Jesus lamang. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Imagine, sa loob ng barko, yun ang heaven. Sa labas, yung nalulunod, that is hell. Diba? Are you with me? Church, habang may panahon, we are preaching the gospel. Tinuturuan namin kayo na ibahagi ang magandang balita. Huwag tayong magpatumpik-tumpik. Bakit? Naalala nyo, sabi ko kanina ulit, pakinggan nyo tong sinasabi kong to. Sinong nagsara ng pintuan? Sasarado ba ang pintuan? Yes. Imagine ninyo yung mga asawa ninyo, pamilya ninyo, na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Kung gusto nyo silang maligtas, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. What if Jesus already come? O dumating na si Jesus. Sinarado na niya ang pinto.
Wala nang pag-asa. Masaya ba na nandoon ka habang yung pamilya mo nasusunog? Or maybe, hindi man mangyari yon, hindi natin abutan, pag ang kapamilya natin namatay na, may pag-asa pa ba siya? Wala na. Wala nang buhay. Kaya nga kapag may nagsasabi sa akin, Pastor, pagdasal po natin yung nanay ko na namatay. Pagdasal po natin ang kaluluwa niya. Ang sabi ko, wala na, patay na eh. Pagdasal natin, yung mga naiwan, yung pamilya. Kasi pag namatay na ang tao, paano pa yan magdadasal? Paano pa yan maniniwala? So kung may magtatanong sa akin minsan, Pastor, yung nanay ko bubo ba pumunta sa hell o sa heaven? Hindi akong sasagot. Si God. Romans chapter 10, verse 9, ang sabi niya, proclaim through your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, then you will be saved. Paano kung nanay mo o tatay mo o kapatid mo? They never did that. Hindi sila naniniwala, di sila nananampalataya. Then suddenly, they hit by an accident and then they died. Huli na ang lahat, sarado ng pintuan. That's why sa mga funeral service na ina-attendan ko, we pray for the people there. We don't pray for that soul. Kasi sa paniniwala natin, walang purgatorio, guys. We cannot pray for the soul so that they can go to heaven. Wala po. Kasi kung pwede pala yun, ba't ko pa ito ginagawa? Pwede pa pala. Paano kung, di ibig sabihin, hindi si Jesus Christ ang only way. Kasi sa pagdarasal ko pala sa kaluluwa ng aking kapatid na namatay, pag pinagdasal ko siya, pag buhay ako, posible pa pala siyang pumunta sa heaven. Di ibig sabihin, walang kwenta si Jesus. Are you getting my point? No, I am not, hindi ako nag-aano ng ibang paniniwala, but this is the truth from the Bible. Kaya nga habang may buhay, ipaliwanag na natin sa mga taong kakilala natin yung tunay na kaligtasan. No? And dito sa Genesis chapter 7 verse 16, sabi niya, ayon sa inutos ng Diyos kay Noe, pinapasok niya sa barko ang bawat pares ng lahat ng uri ng hayop na lumalapit sa kanya. Pagkatapos, isinara ng Panginoon ang barko. May closing. Mayroong katapusan, guys. In the book of Revelation, sa pahayag, sabi niya, I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. May nagsabi kasi sa akin, Laki, niloloko mo yung mga tao. Bakit? 2000 pa lang, alam mo yung millennium, sabi nun, magugunaw ng mundo. Hello? Anong petsa na, di pa rin gunaw ang mundo? Uy, 1980s, sinasabi na magugunaw ang mundo. Church, let me just tell you, the time of God is not the time of men. Ang 100 taon sa mundo, sa tao, maaaring 1 segundo lang sa Diyos. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon para bumalik. Amen? No? So, what does it speaks to us? Naalala nyo dito sa isang verse, ang sabi niya, sa Genesis chapter 6 verse 14, kaya ikaw, Noah, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy. Ano yung matibay na kahoy? Cypress wood. Saan pinako si Jesus? Sa kahoy. It signifies the cross, the salvation. No? At gawan mo ito ng mga kwarto. Gawan mo ito ng mga kwarto. Di ba ano sabi sa heaven? Pupunta ako doon sa Ama ko sa langit, sabi ni Jesucristo sa mga disipulo. Sabi ni Tomas, paano kami pupunta doon? Di namin alam paano. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Ipaghahanda ko kayo ng maraming silid. Hello? Are you with me? So meaning, because Jesus is the barko, heaven is inside, maraming kwarto. So it is open to all. There's an invitation for everyone. Pero ang tanong, lalapit ka ba? O antayin mong mapagsarhan ka? And this is one beautiful unfolding of the story of Noah. Sabi niya, pagkatapos, pahiran mo ng alkitran. Sabihin mo sa katabi mo, alkitran. Ang loob at labas ng barko. Ano ang alkitran?
In English, this is a pitch. Ano ang pitch? Aspalto. Made of coal. Saan ginagamit to? Waterproofing. Let's watch these two videos. Ayan. Ayan yung aspalto. Imagine niyo yan ang alkitran. So, rooftop yan na nilalagyan ng alkitran o aspalto. Ano yung purpose niyan? Anong purpose niyan sa mga tatay? O kaya sa swimming pool? Bago lagyan ng tiles, nilalagyan ng alkitran o aspalto o waterproofing. Bakit? Para hindi sumiksik ang tubig o lumabas yung tubig, para ma-contain. Tama, mali? Next video. Very quick lang. Kapag nalagyan ng alkitran ng barko, kahit anong gawing buhos ng tubig, nagre-repel. Hello? Are you with me? So that's the beauty of having the alkitran. Kaya nga dito sa swimming pool namin, nilagyan namin ng aspalto o alkitran o waterproofing para hindi pumasok yung tubig. Kasi kapag di mo nilagyan mo ng tiles, maglalagay ka ng tubig, in few hours, wala na yung tubig. Ano naman ang ibig sabihin nito sa pananampalataya natin? This is the blood of Jesus. The grace of God. Na kahit paulit-ulit tayong magkasala, sa kabutihan ng Ama, ibinigay ang kaisa-isang anak. Nang dahil sa banal ng dugo, yun yung alkitran. Yun yung humaharang. Para ang Diyos Ama sa langit, ang nakikita niya yung anak niya na si Jesucristo na perfect. Kahit ikaw imperfect, hinaharang ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan mo na makita ang blemishes mo ng dakilang Ama para ikaw ay maligtas. Para walang makapasok ng kasamaan. Because the moment you believe that Jesus Christ is Lord, you proclaim your faith that Jesus is Lord, mahirap mang unawain, mga kapatid. Nababalutan na tayo ng kalinisan ni Jesucristo. Isn't it amazing? Kung naiintindihan niyo ang sinasabi ko, huwag niyo nang i-allow yung kasinungalingan ng demonyo na masama kayong tao. Dahil yung ginagawa ninyo, hindi na yan valid. It is already wiped out. You are already clothed by the holy blood of Jesus Christ. You are protected. Alkitran is protection. This is the grace of God. That no matter what will happen, you are saved. Pero, Pastor, kanina mo pa sinasabi, obedience. Tanungin ko kayo. Kung kayo totoong nananampalataya kay Kristo at nauunawaan nyo yung alkitran at ginagabayan kayo, niyayakap kayo ng Diyos, hindi ba ang byproduct nun, kabutihang asal? Pag pinapahalagaan nyo ang ginawa ni Kristo, hindi ba ang gagawin natin, ibabalik natin ang kapurihan sa Diyos at gagawin natin ang tama. Pag ginawa natin ang tama, o kahit di nyo pa ginagawa ang tama, naniwala pa lang kayo kay Jesus, you already receive your blessing, an eternal life in heaven. Amen? Are you blessed? Amen. Parang hindi. Amen. Naintindihan niyo yung sinabi ko? Parang hindi. Kasi ako nung nabasa ko to, thank you so much. I praise you. Napakabuti mo. Grabe, ganun yung pag-ibig mo sa akin. Sa sobrang kabanalan mo, sa karumihan ko, niligtas mo ako. Sino ba ako? That's why, church, I do what I do. Hindi kami tumitigil sa pagbabahagi because this is the good news, the grace and love of Christ.